Amen. Hallelujah. Kinsa na ba andam mo dayeg diha sa tong buhi nga Dios? Amen. Andam na ba mo? Atong simbahon atong buhi nga Dios karon kay tungod siya maayo ug ang iyang gugma mulungtad gyud sa hanturan. Amen. Ingon pa gani sa Psalms 100 verse 1 to 5. Ano siya dito? Wait lang. Shout triumphantly to the Lord, hold the earth. In verse 2, serve the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. In verse 3, acknowledge that the Lord is God. He made us and we are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love is eternal. His faithfulness endures through all generation. Daghan kayog tao nga sobra kayo ka-unlucky. Daghan kayo ka ng mga tao nga nagsakit. Daghan kayo nagalisod. Pero ikaw nagastan gihapon. Dako na kayo na siya nga pagpasalamat sa tong buhi nga Dios. Dako na kayo na siya og kanang opportunity sa tuwa nga magid na buhi pag yun. Amen. Karon atong as an exchange siya ang gihimo para sa tuwa. The reason nga nung nakakadiri is because faithful kaayo si Lord sa imong kinabuhi. Wala kanya gipasagdan. Maskin pag sa una hantod karon. Amen. As an exchange of that, unsa atong pwede mahimo dira? Atong ihatag atong the best nga pagdayeg. Andam na ba mo? Amen. Hallelujah. Atong dayigon atong buhi nga Dios. Dayigon ka, O Diyos. Hallelujah. Sayaw, takbak, ang gimbong kamot, ilukso, sayaw, ang gimbong tigil, pagkanta, pagsinggil, pagmayawong pagdaig. Bayaw! Bayaw, ipakpak, ang gimbong kamot, ilukso, sayaw, ang gimbong tigil, pagkanta, pagsinggil, pagmayawong pagdaig. Kay si Jesus! Kay si Jesus! Atong wala mo balik kaysa kalagitan. Labaw siya sa tanan, ibayaw kang gibong mga kamot. Iluhod kang gibong mga tuhod, simbahan Ginoo maluluwas na, kay naduol na ang pagbalik niya. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, iluso, isayaw ang imong tingin, maganda, pagsinggit, pagmayawong pagdaig. Bayaw! Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, iluso, isayaw ang imong tingin, maganda, pagsinggit, pagmayawong pagdaig. Yatagan ang best! Church! Kay si Jesus, atul na mo balik ay sa karamihan. Labaw siya sa tandan, ibayaw ang imong mga kamot. Iluhod ang imong mga tuhod, simbahan. Simbahon ka, O Diyos! Inyong manluluwas na, kay haduol na ang pagbalik niya. Ibayaw ang imong mga kamot. Iluhod ang imong mga tuhod, simbahan. Inyong manluluwas na, kay haduol na ang pagbalik niya. Hallelujah! We worship you, O God. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Ang ayan ka kadayon. Ibayaw kang imong mga kamot.
iluhod kang imong mga tuhod simbahan. Gindumban luluwas na kay hadul na ang pagbalik niya. Salamat kayo, Diyos. Salamat sa kaluwasan, Lord. Salamat sa proteksyon. Salamat sa provision, Ginoon Diyos. Sa supplication sa tanan, Ginoon Diyos. Salamat sa healing, Lord. Salamat sa iyong presensya, Ginoon Diyos. Kanagalaytay sa mo kay mga kinabuhi, Ginoon Diyos. You are so good sa among pamilya, pati sa mga kinabuhi, Ginoon Diyos. Salamat kayo. Humana kami nagpasalamat diha kanimo, Ginoon Diyos. Salamat kayo, Lord. As we continue to worship the Lord, I just want to share a verse. In Hebrews 13 verse 8, ana siya dito. Jesus is the same yesterday, today, and forever. The moment kung sa una, nag-save ang mga tao ni Lord, itong mga Israelites, gipang save nila, is the same God nga mo save sa imo karon. Naba kayo mga problema? Duol diha. Iagay sa mga pagdayig, iagay sa mga pag-ambak, iagay sa imong pagpasalamat, sa imong pag-ampo. Kaya kayo ka, ayuhon sa Ginoo. Kaya kay tahatagan sa imong provision, sa mga yung panginahanglan. Amen? Grabe kayo, kaya gugma si Lord sa itong kinabuhi. Busa, angayan lang siya nga simbahon. Angayan lang siya nga idayigon. Dili tatakos, pero gihimo taniyag takos para makaangkon. Dako kayong opportunity. Magpaduol ta, mag-focus sa dra kay Lord. Amen ba? Amen. Hallelujah. Yes, hallelujah. We worship you, God. Kani mo lang Ginoon, Diyos. Kami magasimba. Kani mo, Diyos, sige magadayo, Ginoon. Kani mo lamang ako magkasimba. Kani mo lamang ako magkadayin. Yes. Ang yanas kag angayan, labaw sa tanang butang, Diyos sugari ko. Kani mo lamang kami magaluhod. Kani mo lang Ginoon Diyos. Kani mo lamang ako magasunod. Yes. Ayan kang pasidunggan, nagas kang alagaran, Diyos sugari ko. Isang yaw ko imong pagkagamhanan, sa tibuok kalibutan, imantala ko imong grasya, imong kaluyog ugma, walay makalabaw sa imong kamaayo sa kinabuhi ko. Yes, Lord. Ang gayan kang pasidunggan, Diyos o hari ko. Come on, church. Let's worship our living God. Hallelujah. Tapos kami nag-aaral no Diyos. Hallelujah. Gani mo lamang kami magasimba. Gani mo lamang kami magadayin. Tapos gagangayan, nabaw sa tandang butang, Diyos sugari ko. Kani mo lamang kami magaluhod. Kani mo lang o Diyos. Kani mo lamang kami magasunod. Ang
Ngayon kang pasidunggan, tapos kang galaganan, Diyos ugari ko. Sayaw ko imong pagkagamhanan, sa tibuok kalibutan. Himantala ko imong grasya, imong kaluyog gugma. Walay makalabaw sa imong kamaayo, sa kinabuhi ko. Ang ngayon kang pasidunggan, Diyos ugari ko. Isangyaw ko imong pagkagamhanan, sa tibuok kalibutan. Himantala ko imong grasya, imong kaluyog gugma. Walay makalabaw sa imong kamaayo, sa kinabuhi ko. Ngayon kang pasidunggan, Diyos, isangyaw ko sa tibuok kalibutan. Himantala ko imong grasya, imong kaluyog gugma. Walay makalabaw sa imong kamaayo, sa kinabuhi ko. Yes, Lord. Hallelujah. Ngayon kang pasidunggan, ikaw ang labing gamhanan, Diyos ugari ko. Come on, church! Kanisa na po niyo, feet! Atong dahigo na itong buhay nga Diyos. Hallelujah! You are worthy to be praised. Give praise! Give praise! Give Him praise! Hallelujah! You are worthy to be praised, oh God. Lisod kaya mong kinabuhi, pero pantigaan din mong kusog sa pagpadayon, Ginoong Diyos. Salamat kaayo, Ginoong. Ikaw magauban ka na mo, Ginoong Diyos. Salamat kasalan. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah. Daigo na to ang Ginoo, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Before ta maglingkod, ato sang una-unaon, alalahanin po natin ngayon ang goodness ng Panginoon. No, na ay mga negative nga nagkakitabo, but let us focus on the good things of the Lord. Amen. Hallelujah. Come on, give praise to the Lord. Lord Jesus, salamat sa kusog. Salamat, Lord God, sa pagbugtaw nimo kanamo. Salamat sa supply sa mga panginahanglan. Salamat, Ginoong Dios, sa kaluwasan. Salamat sa pagpasaylo kanamo, Ginoo, sa among mga sipyat. Ug salamat kay Ginoo sa direksyon sa matag adlaw. Lord, we pray today, Lord God, that you continue to speak unto us. Even, Lord, as we listen to your word, ikaw, Ginoong Dios, ang mga magabag-o kanamo. We praise you, Lord, in Jesus' name. Amen. Palakpakan na ito buhi nga Dios. Hallelujah. Welcome the man of God, Pastor Abraham Malay. Palakpakan na ito mga igsoon. Praise God. Ayong udto, agampot ta. Ginoong Diyos, salamat nining nitong pagkakataon ninyong binigay sa amin. Dalangin po namin, O Diyos, na kayo po ang siyang gumabay sa amin, na amin pong maunawaan ang inyong mga salita, lalo na mga salita hinggil sa inyong pagbabalik. Gabayan niyo po kami, pagpalain niyo po kami, at maging pagpalain ang aming pananambahan, ang buong syudad, maging ang buong Pilipinas ay patuloy niyong gabayan na maunawaan namin ang mga nagaganap sa aming kapaligiran. Lord, salamat, bendisyonan niyo po ang inyong alagad na magbabahagi ng inyong salita at ang bawat isa na nakikinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Upo po tayo. Welcome po sa ating pananambahan. Supposed to be it is Father's Day sa ngayon.
Next week pa. Sige, next week. Kinalulungkot kong i-announce sa inyo na ang father ni Sister Malo ay umuwi na kagabi at maya ay tulungan natin sila ni Sister Malo para sa kanilang mga possible na pangangailangan. Ano po. Sa umagang ito ay ating pong pag-aralan ang salita ng Panginoon tungkol sa rapture. Noong nakaraang linggo, live tayo, ay pinag-aralan natin ang tungkol sa pananambahan sa Diyos. Ngayon po ay rapture ang ating pag-uusapan. Bihira lang po tayo nagbabahagi ng katulad nito, pero palagay ko ay sa sunod na linggo ay pag-aaralan pa rin natin ang tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Ang rapture po, mga minamahal, ay kabahagi po ng pagbabalik ng Panginoon. Sa pagbalik ng Panginoon, ay babalik siya sa dalawang kapamaraanan. Babalik siya para sa kanyang simbahan. Babalik siya kasama ng simbahan. Na ibig sabihin, kapag sinasabi nating para, kukunin niya yung kanyang simbahan. Yung sa kanya ay kukunin niya. Kapag sinasabing kasama niya, ibig sabihin noon ay doon na galing sa itaas ang simbahan at bababa para ipapakilala sa Diyos ang tamang mga tao na tama na sumasampalataya sa Kanya. Yan po ang ating pong pag-aralan ang tungkol sa rapture. John chapter 14, verses 1 to 6, ay sinasabi po ng Panginoon Jesucristo na huwag po kayong magulumihanan. Kayo ay sumampalataya sa Diyos na Ama, kayo rin ay sumampalataya sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming mga lugar or mansion or tirahan. Ako'y paparoon at ako'y maghahanda. Kapag ito'y handa na, ako ay babalik. Upang sa gayon, kayo ay aking kukunin, upang sa ganon, kung saan ako, naroroon kayo. Ayon sa mga Bible experts, ayon sa mga Bible scholars, at sang-ayon ako sa kanilang sinasabi, na ang mga talatang ito ay hinggil po sa pagbabalik ng Panginoon, subalit in particular, tungkol po sa rapture. Ganon din ang 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 14, ay hinggil din sa rapture. Subalit kabahagi po siya ng pagbabalik ng Panginoon. Pangako po ng Diyos na huwag po kayo magulumihanan. Tungkol po sa rapture, mga minamahal, ay mayroon pong mga tinatawag 4 na mga aspects na siyang pag-aaralan natin sa umagang ito. When we see aspects, it could be elements. It could be areas na napapaloob po sa tinatawag na rapture. Na kapag sinasabi nating rapture, yan po yung isa sa mga paraan ng Panginoon kung papaano siya babalik sa mundong ito. Now, ito pong ating pong mga aspeto or elemento ay aapat po lamang at matatandaan nyo sa pamagitan ng salita na code. C-O-D-E. Code. Una po, nung sinabi ni Kristo, let not your heart be troubled. Ano ibig niya sabihin? Stop worrying. Stop worrying. Bakit po sinabi niya ito sa kanyang mga disciples? Stop worrying. Of course, ang background po nito ay makikita po natin sa John 13 at saka itong John 14 na a night before siya ipako sa cross ay sinabi niya na mga minamahal. Habang hinuhugasan niya ang paa ng kanyang mga disciples, habang ipinihiwatig niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga disciples at ipinapakita niya kung anong uri na paglilingkod ang dapat gawin ng mga disciples niya, ay ipinakita niya na dapat talaga yung mga
naniniwala sa Kanya ay maglingkod. Nga ibig sabihin, hindi pwede sa Panginoon yung nagkiklaim ka na mananampalataya ka, subalit hindi ka naglilingkod. Ang gusto mo lang, ikaw ay paglingkuran. Ayaw mong mayroong nagtuturo sa inyo, ay hindi iyon ganon ang sa Panginoon. Ngayon, balikan natin ang Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Sabi niya, let not your heart be troubled. Kasi, nung malaman na si Kristo ay mamamatay, nang malaman na si Kristo ay aalis, hindi nila gaanong maintindihan sapagkat kaiba yung kanilang mindset. They believe that Jesus Christ was and is and will always be the Messiah, tagapagligtas, subalit ang pangunawa nila ay isahan lang ang pagparito ng Panginoong Jesucristo. Akala nila, pagdating ni Kristo, ay kaagaran maghahari si Kristo. Si Kristo, dumaan yun ang pagkabata, di ba? Kaya hindi nila maintindihan yon. At nung sabihin ni Kristo na siya ay mamamatay, iiwanan niya sila, nagulumianan sila. Sino ba dito ang masaya kapag namatayan? Siyempre, human by nature, nalungkot sila. Amen. Ngayon, ang sabi ni Kristo, stop worrying. You believe in God, believe also in me. Na ibig sabihin yung believe also in me, dahil ako ay Diyos din. Amen. Stop worrying, na ibig sabihin niya, maging masaya kayo kasi ako ay maghahanda ng lugar para sa inyo. Na ibig sabihin, in partial application sa ating kalagayan ngayon, marami tayong problema katulad nitong COVID, katulad ng kawalan ng pera, kawalan ng pagkain, kawalan ng trabaho, maraming problema, mayroong gera. Mas magaan nga itong ating kalagayan ngayon kaysa kalagayan ng ibang mga bansa. Ang tugon ng Panginoon Jesucristo, katulad niya kanyang sinabi sa kanyang mga disipulo, stop worrying. Na ibig sabihin, in contrast, instead trust the Lord. Rejoice. Maging masaya kayo kasi ang Panginoon sa kabila ng kahirapan, nangangako siya na siya ay babalik. Una po na area, mga minamahal, is aspect is the comfort of His coming. Sinasabi niya, be comforted. Mas mainam yung aking pagbabalik kaysa inyong hinaharap ngayon na kalungkutan. Mas makapangyarihan ang aking pagbalik, kaya maging masaya kayo. Rejoice with my promises, sapagkat kapag ang Diyos ang nangako, hindi siya mapapako. Kapag ang Diyos ang nagsalita, yan po ay mangyayari. Ano po? Ngayon, ipinangako ng Panginoon na sa kanyang pagbabalik ay kukunin niya ang kanyang mga disciples at dadalhin sa lugar na langit. Ang langit po, mga minamahal, is a real place. Totoong lugar. At ang langit po is a relational place. Kasi sabi niya, in my Father's house are many mansions or places or rooms. At ang langit po, yung sabing many, ibig sabihin diverse places. Marami po doong lugar. Na ayon sa isang author na aking binabasa, more than 20 billion people can stay in heaven. Hindi naman lahat siguro na buhay at mamatay ay nandoon. Kasi mayroon man sinasabi ang Biblia na mayroong pupunta sa impyerno. Kaya 20 billion, sabi niya, anyway, that is just an estimate. Pero malaki ano po. At sabi ng author na aking pinag-aaralan ang kanyang mga idea at paliwanag, sabi niya pagdating doon sa langit, ako siguro ang pinaka-busy na tao kasi marami siyang membro eh. Titiyakin niya na nandoon, titingnan niya doon sa ganitong kwarto, na itong membro ko, na itong kwarto, na itong membro, sabi, maging busy daw siya. Kasi titiyakin niya na nandoon sa langit. Now, heaven is not only a personalized place, but a diverse place, but it is also personalized. Ang paghahanda ng Panginoong Jesucristo ng lugar ay for an individual.
Ibig sabihin doon, mayroon tayong sariling kwarto. Mayroon tayong sariling bahay. At sa aking imagination, if ever technology is needed, pagdating doon sa langit, mga minamahal, gaganunin mo lang yung utak mo, kukunik na sa gadget, or iisipin mo lang kukunik na sa gadget. Napakaganda ng langit na ipinangako ng Diyos sa atin, mga minamahal. At ang sabi ng Panginoon, where I am, there you will be also. Napakaganda, no po? This statement of Jesus is strongly believed and it comforted the disciples. Ngayon, kung na-comfort sila, how much more for us today? Kung sila'y naniniwala, nababalikan sila ng Panginoon, dapat tayo ngayon ay maniniwala din. Na dapat itong pangako ng Panginoon ay dapat sapat para hindi tayo magugulumihanan, na natatakot tayo ng COVID, natatakot tayo ng kawalan, hindi na tayo makakasamba, hindi na tayo nakakabigay. Trust on the promises of God. Mayroon pong Bible scholar na nagsabi, the key to peace. Gusto nyo ng anong bang peace sa Tagalog? Mapayapang buhay. The key to peace is to replace the anxiety of the present. I-replace daw natin yung anxiety. Mayroon tayong nagugulumihanan. Replace the anxiety of the present with the certainty of the future. Ang sa totoo lang, hindi tiyak ang bukas. Pero ang tiyak natin ay si Kristo ay babalik. At dapat iyan daw ang paghahariin natin sa ating isipan. Kasi babalik ang Panginoon, hindi para lang hatulan ang daigdig, babalik siya para sa Kanya. Para sa mga tao na sumasampalataya sa Kanya. At dapat po, kapag tayo ay nag-iisip ng future, dapat tingnan natin ang pangako ng Diyos. Amen? Now, mayroon din pong writer na nagsasabi, there are two handles of tomorrow. Dalawang handles daw po. Ibig sabihin, dalawang paraan kung papaano haharapin ang bukas. Pwede mo raw harapin ang bukas by the handle of fear or by the handle of faith. Na kapag fear ang gagamitin mo, wala ka nang magagawa kasi natatakot ka ng ganito, natatakot ka ng ganito, natatakot kang ganito. Subalit kapag faith ang gagamitin mo, mga minamahal, marami kang magagawa. Kaya, wag tayong matakot. As if life is still normal. But we should be governed by our faith. Amen. Now, no matter what is happening at present, as Jesus instructed his first group of disciples, not to worry, instead be happy, because Jesus is the way, the truth, and the life, is preparing a place for us. Say amen. We need therefore to be happily hold on to the promise of Christ's second coming. Christ will come again, as he said. At yan din ay sinabi ng mga anghel. Sinabi yan siya ni Matthew, sinabi yan siya ni Marcos, sinabi yan siya ni Luke, sinabi siya ni John, at sinabi rin ng Book of Acts, verse 1, chapter 1, verse 9 to 11, na the same Jesus who came up will be the same Jesus who will come down. At dapat, yan yung ating panghahawakan. Pastor, magulo na. Yan ang dapat natin panghahawakan because tendency is Christ will come for His church. Hindi ako gaanong magaling na ama, hindi ako gaanong malakas sa ngayon, pero in my mind, I have to secure my children. Amen? How much more for our God? Isi-secure niya tayo. So once He will come first of all for His church. Amen? Now, ang sabi ni Jesus, huwag kayong magugulumihanan. Ang sabi rin ni Apostol Pablo, comfort ye one another. That is 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. In verse 18, sinabi niya, therefore comfort ye one another. Pero sinabi niya, primero, sa verse 13, don't be ignorant, brethren, for those people who have died. Kasi ganito ang problema sa Tesalonica. Naniniwala sila na si Kristo ay babalik. Subalit ang problema nila,
mayroong Sadducees na nagtuturo na walang resurrection. Kaya pinatunayan ni Apostol Pablo na yung mga namatay ay parang natutulog lamang sa harapan ng Panginoon. At sabi ni Apostol Pablo, the truth of the matter is, yung namatay kay Kristo, na sumasampalataya kay Kristo, bubuhayin ng Panginoon. Kaya sabi niya, don't be ignorant. Pero itong salitang ito, na sinasabi, don't be ignorant, sabi ng writer o ng author, napakaraming Christians na mga ignorant. Kapag namatayan, wala na silang pag-asa. At pamali-mali pa ang mga ginagawa. For us not to be ignorant, follow what the Bible says. Amen? Now, the fact that Jesus will come again, do not be ignorant. The fact that Jesus will come again, rejoice. The comfort of His coming. Yan po yung ating pag-asa, mga minamahal. Kung daigdig ang ating titingnan, wala po tayong pag-asa. Pangalawa po, na aspeto or aspect, the order of His coming. When you say order, chronology. When you say chronology, sequence, yung pasunod. John 14:2-3, He said, I will go to prepare a place for you. Say amen. Naghahanda ang Panginoon Jesucristo. And if I go to prepare a place for you, I will come again. He will come again. And receive you. That where I am, there you will be also. Sa kasalukuyan, naghahanda po ang Panginoon. Ang paradox lang daw niyan, yung parang maliit pero malaki, noong nag-create ang Diyos ng daigdig, sabi ng Biblia, 6 days lang. Let there be light, let there be rivers, oceans, mountains, nandyan, stars. Pero ngayon, mag 2,000 years na, hindi pa natatapos. Palatandaan na gusto ng Panginoon na yung mga tao na hindi pa nababahagian ng salita ng Panginoon ay dapat bahagian natin. Amen? Now, the order of His coming. Ulitin ko, most of the Bible scholars believe that John 14:1-6 is a rapture scripture. Now, ano ang order? Ito po ang order. Exclusive for family only ang rapture. Sa pagbabalik ng Panginoon, babalik siya through rapture, and that is exclusive for His family. He will come for His church to be caught up in the air. Ang church ni Kristo ay dalawa. Yung mga nanampalataya na namatay at yung mga nanampalataya na hanggang ngayon ay buhay. The church of the Lord Jesus Christ, say amen. Ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verses 13-18, sa pagbabalik ng Panginoon, in the rapture, bubuhayin niya uli. Yung mga uunahin niyang buhayin, ang mga namatay kay Kristo. At kapag nabuhay na sila, sabi ng verse 15, 16, and 17, then we who are still alive ay iangat ng Panginoon sa Cebuano, sakgawon sa Ginoon, will be caught up on the air. At ang sabi ng Biblia, we shall be with the Lord in the air. Hallelujah. Yan po yung katotohanan. The order of His coming. Ngayon, habang tayo ay nandoon sa ulap, mga minamahal, babalik ang Panginoon, magkakaroon ng tinatawag na, of course, mamaya babanggitin ko yung rewarding po. Sa sequence po, mayroon pong tinatawag na exclusive, yan po yung rapture. Pero mayroon tinatawag na public, at yan po yung ang lahat ng mga tao ay makakakita. Public, He will come
kung sa private or secret, He will come for His. Ngayon dito, He will come with His. Bababa yung simbahan kasama ni Kristo, or si Kristo bababa kasama ng simbahan. So He will come with His church to establish His kingdom here on earth. He will introduce His bride, the church, His body to the world, mga minamahal. Ngayon, paliwanag po na isang magaling na Bible expositor, ang sabi ni Kenneth Houist, yung 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18, he said, ito ang explanation niyan. We shall be snatched away forcibly in the clouds for a welcome meeting with the Lord in the lower atmosphere. Hindi talaga doon sa kalangit-langitan, kundi sa bababa lang. Praise God. Ganon po, mga minamahal. So, what shall we do? In the order of Christ's second coming, it is very clear that the rapture of the church comes first before the public coming. Amen? Which is the coming of Christ with His church. Let us therefore be prepared for the rapture. Okay naman na mag-imamanage mo yung iyong buhay, mayroong kayong pagkain, pero i-manage natin ang ating buhay in preparation for the rapture. Let us therefore be prepared for the rapture. In the rapture, He will claim for His bride secretly. In the public coming, He will come with His bride. In the rapture, the focus of Jesus is His church. In His public coming, the focus is Israel and His kingdom. The rapture is a sudden event. Ang sabi, in a twinkling of an eye, yung 1 Corinthians chapter 15, verse 52 or 51, mga minamahal. Yung pong in a twinkling of an eye, nanosecond daw yun, na kung i-compute mo in 1 second ay 186 miles per second po, 156 miles ang ma-travel po ng in a twinkling of an eye sa isang segundo. Ibig sabihin, napakabilis. At ganon ang mangyayari in a twinkling of an eye, yung ating mga katawan ay papalitan po ng hindi na nabubulok na katawan. Purihin ang Panginoon. Pero ang second coming, public coming ni Jesus, predictable. Pagkatapos ng 7 years na yung simbahan ni Kristo, nandoon sa langit, nagkaroon ng rejoicing. After that, babalik ang Panginoon kasama ang kanyang simbahan. At ang sabi ng Matthew 24, verse 44, every eye will see Him. Every eye will see Him. Mga minamahal. Iyon na yung public coming ni Jesus. Pero sa rapture, secret coming, bigla lang, magtaka lang ang tao. Uy, wala na yung kumpare ko. Wala na. Ang ganon. Pangatlo po na elemento or aspect of the second coming of Jesus Christ is the disagreement of His coming. When we say disagreement, controversy or opposition. Ang sabi niya, where I go, you know, and the way you know. Pero sabi ni Thomas, no, hindi namin alam. Ganito na lang po ang background dito, mga minamahal. Bago ang Panginoon Jesucristo pumunta dito, noong bata, inanak siya, ay mayroon ng paniniwala ang mga Hudyo na si Kristo ay paparito, subalit dadaan sila ng maraming kahirapan. At totoo nga, nangyari iyon, na sila ay pinahirapan ng Roman Empire. But they never knew na si Kristo pala ay dadaan ng pagiging bata. Ang akala nila, pagparito ni Kristo, ay maghahari kaagad. Ang ginawa ni Kristo ay sumakay ng dangki. At hindi naman nagdeklarar na i-restore ko ang kaharian ng Panginoon. Kaya hindi sila naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Hanggang ngayon, 2% pa lang din ang Christian sa Middle East, sa Israel. Now, niniwala sila na mayroong forerunner
na parang si Elijah at dumating si John the Baptist, akala nila siya na yon. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam na yung Kristo na pala na pumarito dito, na siya na pala yung tagapagligtas nila. Now, mga minamahal, mayroon ding mga tinatawag na disagreement sa ngayon. Mayroon mga tao, mga Bible scholars na naniniwala na hindi na babalik ang Panginoon physically kasi ang akala nila year 70 AD ay nandito na ang Panginoon spiritually. Yan yung controversy. Subalit maliwanag po na sinasabi ng anghel, the same Jesus who went up is the same Jesus who will come down. Of course, mayroon pang another controversy. Sinasabi nila, nadadaan tayong lahat sa kahirapan. Ang turo ko sa inyo ay, ihanda ninyo ang inyong sarili para sa rapture. Of course, management should be always there in our lives. Amen? Pero dapat nating ihanda natin ating sarili para sa rapture, mga minamahal. Now, ganito po. Punta tayo sa effects. Code, C-O-D, effects. The effects of His coming. Ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. No one could come. Na ibig sabihin, ang epekto sa pagbalik ni Kristo sa mga hindi sumasampalataya, troubles, agony, or anguish, tribulation, troubles, tribulation, agony, and anguish ang mangyayari po, mga minamahal, sa kanila. Pero para sa mga mananampalataya, ang mangyayari po is marriage supper, rejoicing, rewarding, safety, eternal life, at mayroong tinatawag na complete salvation and ultimate reunion. Ang aking tanong ay, sino ba ang generally kasali sa reunion dito po sa mundo? Di ba, mga kapamilya, kapag sinasabi mong Malayos family, it's either yung biological Malayo at saka mga tinatawag na affiliated or affinity or consanguinity, ganon, ay kasali yun. Pero yung hindi talaga related, ay hindi yun kasali, di ba? At gusto kong sabihin sa inyo, ang rapture ay ganun po, mga minamahal. Now, it's Father's Day, today or next Sunday, gusto kong i-address ang mga magulang. The greatest gift na pwede nating ibigay sa ating mga anak is salvation or eternal life. Ganon din, mga anak, the greatest gift that you can give to your parents is salvation or eternal life. Now, dahil pangako ng Diyos na babalik siya, let us not say we are busy, but let us make ourselves very busy in doing the will of God. Say amen. Now, ngayon, dahil naghahanda tayo para sa pagbabalik ng Panginoon, the best thing that we can do, as early as of today, kinakailangan na ating pong siguraduhin ang ating relasyon sa Panginoon. Na tayo ay mga anak na ng Diyos sapagkat sa rapture, babalik ang Panginoon para sa kanyang mga anak, para sa kanyang church, para sa kanyang kapamilya. That is an exclusive thing, mga minamahal. Ulitin ko, Jesus spoke those words, let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. Dahil gusto niya makomfort po sila at tayo ngayon. Na dapat malaman natin ang order ng gagawin ng Panginoon. Na dapat nating bigyan ng definite stand. Hindi tayo magpapadala sa disagreement. Dapat patuloy tayong naniniwala na ang Diyos ay babalik at babalik. Amen? Ngayon, ulitin ko, bago ako finally magwakas, ganito po.
ang marriage ng Jewish culture ay ganito po ang pasunod. Yung isang lalaki na nasa edad na, sabi natin 13 years old na siya kasi yan ay yung legal age nila, ay mamanhika na yan. Pupunta yan siya sa bahay ng babae. It's either, tawag nito, yung pinagkaisahan ng mga tatay at nanay na sila yung mag-aasawa, magkakaroon ng pamamanhikan. At pagkatapos ng pamanhikan, of course, nag-uuna yung babae, uuwi yung lalaki doon sa kanilang lugar, sa kanilang bahay, bahay ng kanilang tatay. At ang gagawin ng lalaki doon ay gagawa siya ng kwarto or bahay, at kapag naanda na, babalik siya sa kanyang aasawahin without an abiso, without a signal. Kaya ano ang gagawin ng babae? Dapat, since na siya ay pinamanhikan, wala siyang ibang gagawin, kundi nakafocus siya sa pagbabalik ng kanyang mapapangasawa or ng groom. At kapag natapos na, pupunta siya sa bahay ng babae without any signs. Kapag malapit na siya, isa sa mga kapitbahay ay bublow ng kanyang trumpet o shofar at sabi niya, "Tata, nandyan na si Tutu." At kukunin na ng lalaki yung babae at dadalhin doon sa bahay ng kanyang tatay. Doon ang kasalan, katulad nitong sa atin, doon sa kalangitan ang kasalan. Tapos na ang kasalan doon, lalabas ang lalaki kasama ng kanyang asawa at sasabihin niya sa mga tao, ito na ang aking asawa, at ganun ang gagawin ng Panginoong Jesucristo. Sasabihin niya, ito ang tunay na mga mananampalataya. Sila ang aking bride. Sila ang aking asawa. Sila ang kasamahin ko sa buong buhay. Sila ang maghahari kasama ko. Mga kapatid, ang tanong, are you prepared of the rapture? Para tayo ay maging handa. Revelation 22:7. Okay, ito. Look, I am coming quickly. Blessed is the one who keeps the prophetic words of this book. I, John, am the one who heard and saw these things. When I heard and saw them, I fell down to worship at the feet of the angel who had shown them to me. Sinamba ni John sana yung anghel. Pero anong sabi ng anghel? But he said to me, don't do that. I am a fellow slave with you. Your brothers, the prophets, and those who keep the words of this book, worship God alone. He also said to me, don't seal the prophetic words of this book because of the time is near. Sandali lang. Sabi ng anghel, huwag, hindi ako dapat sambahin. Na sinasabi rin ng Panginoon sa atin ngayon, kung hindi nga dapat sambahin ng anghel, lalo na yung pera natin, hindi natin na dapat sambahin. Yung ating trabaho, ang sino mang tao ay hindi dapat sinasamba. Diyos lang ang sinasamba, mga minamahal. Sabi, let the unrighteous, sabi, babalik na siya. Ito ang dapat gawin. Let the unrighteous go on in unrighteousness. Mayroong panahon na wala na tayong panahon para sa daigdig. Let the filthy go on being filthy. Let the righteous go on in righteousness. Mayroong panahon na hindi na tayo makakapreach sa labas. Pero tayo na mga nasa katuwiran, let the righteous go on in righteousness, and let the holy go on being made holy down. Look, I am coming quickly, and my reward is with me. Sa rapture, i-reward po tayo.
is with me to repay each person according to what he has done. Mga minamahal, go ahead. I am the Alpha means the beginning, and the Omega means the ending. Down. Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life, and may enter the city, means heaven, by the gates. Outside are the dogs, the sorcerers, the sexually immoral, the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practices lying. Mga minamahal, ay hindi makakapasok sa karya ng Diyos. As we end, may mga bagay na dapat nating iwanan kung naghahanda tayo sa pagbabalik ng Panginoon. That if you are a true child of God, totoo kang tumanggap sa Panginoon Jesucristo, kaya mong iwanan ang mga bagay na dapat iwanan. At mga bagay tayo na dapat gampanan, dapat gawin, mga minamahal. Kamusta ang inyong paghahanda? Christ is coming. Time is getting short. Jesus is coming soon. Ano ang inyong pinaghahandaan? Tribulation or rapture? I suggest you prepare for the rapture. Amen. Nanindog tang tanan. Let us receive the word of God. The question a while ago, unsa daw atong giandaman? No? Andaman na to tong pagbalik sa Ginoo nga kwaon taniya. Dili na tong tribulation kay limag-agi patag kalisod. But you know what? The preparation is how we live today. Unsa atong ginabuhat sa matag adlaw, may simba nga on-site or walay simba. Let us just honor the Lord in everything that we do. No, kananggung malipay ang Ginoo. Let's bow down our heads and let's just pray to the Lord. Ginoong Dios, dagan kayong salamat, Lord, sa imong reminders, pinaagi sa imong pulong karong kabuntagon. Lord, nagapangayo kami pasaylo, Lord God, sa mga higayon, Ginoo, nga kami nagkinabuhi, nga wala na uyon sa imong plano. Lord God, ginaampo na mo, nga ikaw, Lord God, ang padayon nga magabag-o ka na mo. Lord, let the righteousness, Lord God, be with us. Ang tama, Ginoo, nga mga buhat, Ginoo, ang maanaa ka na mo. And the holiness, Lord God, would really be upon us. Lord, change us more, O God. Even, Lord, nagaampo kami, nga maskin unsa nga negative spirit, Lord God, ang bitterness, ang panglibak, Ginoo, sa ubang tao, ang kaligut-gut or kalagot sa ubang tao, nga dili na mo masabtan sila, Ginoo. I pray in the name of Jesus that it will just vanish, Lord God, and that the spirit of love, compassion to other people, and passion for you, Lord God, will really be upon us. Lord, paisuga kami, Ginoo. Let the spiritual life, Lord God, have the fervor, Ginoo. Magakalayo gyud, Ginoong Dios. Lord God, ginaampo na mo, Ginoo, ang matagkasing-kasing karong kabuntagon, O God, nga maanaan na pud, Ginoong Dios, padayon, Ginoo, ang maanaang kadasig, Lord God, labi na sa pagbasa sa Biblia, Ginoo, sa pagdayig diha kanimo, sa pagkaroon, Ginoong Dios, og intimate relationship diha kanimo, og amo gyud, Ginoo, nga isangyaw, Ginoo, among ingnon, Ginoo, ang imong kamaayo. Hallelujah. Come on, let's just worship the Lord. Woo! Sanyaw mo. Yes, Lord. Sa tibuok kalibutan, imantala ko ang imong grasya. Hindi mo kaluoy o gugma. Sa kinabuhi ko, gabayan kang pasidungan, Diyos o hari ko. Hallelujah. We can now all be seated. As we continue, brothers and sisters in Christ, in our worship, let us be excited to honor the Lord with our wealth, with the treasure that God has given us. Perminti ko ma-remind ba kana ganing sa Matthew 3, di ba, 3:10, that was just a challenge for every one of us nga maghatag, ingana. But as I read deeply pa sa Word of God, padayon siya sa 11 to 12, nakabutang dito nga
Kwaon sa Ginoo, kapag kabalutan mo honor sa Ginoo sa atong wealth, sa atong tithes and offerings, ana siya, iya daw, tanggalon katong mga lumalamon, no? Ang mga kanang murabag sa ato abang term ba, mga malas gani, no? Halimbawa ka na mawala ang tag-wallet, o di kaya nakawatan ta, o di kaya ka ng mga utang, muragway kaundangan, no? The Lord said that He will protect your wealth. No? Ang challenge lang sa Ginoo is really to honor the Lord. No? Ana siya diri Malakay 3:10, no? Ang kaayo sa Ginoo naga kanang padayon jud siya. Sige, basahon na to. Malakay 3:10 at hanggang 12 para atong masabtan. Malakay kuya. Matthew ang nakalagay. Malakay 3:10. Okay, basahin natin. Bring the full 10% into the storehouse so that there may be food in my house. Test me in this way, says the Lord of hosts. See if I will not open the floodgates of heaven and pour out the blessing for you without measure. Unya, kani-challenge ni siya. Tanawon na to ang verse 11. I will rebuke the devourer for you so that it will not ruin the produce of your ground, and your vine in your field will not be barren, says the Lord of hosts. No? O kanang mga malas-malas dira, mga kanang mga nagapangkuan dira, kanang salanta, dili siguro ang uban way pabor, pero ingon gani every day as you wake up, call forth the favor and abundance. Amen. Verse 12 na pa ba? Verse 12, then all the nations will consider you fortunate, nahastang sirtihan, no? For you will be a delightful land, says the Lord of hosts. No? Ang pabor maana ka nato. Let us pray. Ginoong Dios, dagan kayong salamat, Lord, sa imong kaayo. Lord, we pray, O God, for our finances, Lord, that you will be the Lord of our wealth, that you will be the Lord of the money, Lord God, and even, Father, that we will always think that you are the blesser, Lord God. It's not the blessing that we will focus, it's not the work, it's not the source of anything, the business, Lord God, but we will stay humble and we will always give you the glory because you are the source of everything. Thank you so much, Lord. We apply the blood of Jesus upon every tithe and offering and bless, Lord God, everyone. In Jesus' name, amen and amen. We can now give with joy in our hearts.